Ayun, magandang buhay mga kaibon. Yan for today's video. Pag-usapan natin yung mga paraan kung paano nga tayo makapagpalabas or makakagawa ng magagandang mutation ng ating mga ibon. Yan, mamaya pag-usapan natin yung usapang ibunan pagkatapos ng intro ito. Ayun, welcome back mga kaibon. Yan, balik tayo dito sa aking YouTube channel. Kung bago nga kayo dito sa aking YouTube channel, ang MBA Lopes in Aviary, like, share, subscribe ng aking channel. At don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa mga video na aking upload. Yan, bago na nga natin pag-usapan tong usapin natin na mga paraan para nga makapagpalabas o makagawa tayo ng magagandang ibon or mutation. Yan, papatuka muna tayo sa aking ibunan. Nagbigay pala ako ng patuka sa kanila, ang Canary Mix. Nabili ko lang to sa pet shop. Pag-usapan na nga natin yung yung 5 paraan para nga makapagpalabas tayo ng magagandang mga ibon or mutation. Yan, gaya nga ng vlog ko nung nakaraan na nakapagpalabas nga ako ng mutation na na dilute follow. Yan, first time ko makapagpalabas nun ng sariling mutation ko at hindi na ako kumuha ng ibang materialis at sariling materialis ko na lang ang aking ginawa, sinubukan ko at nagtanong-tanong din ako kung paano nga palabasin nga yung ganong mutation sa mga kakilala kong mag-iibon at matatagal na. Yun nga, yung pag-uusapan nga natin ngayon, usapang ibunan na 5 paraan nga para makapagpalabas nga tayo ng magagandang mutation ng mga ibon. Yan, i-share ko tong ginawa ko para kung sakali yung mga newbie na gustong pumasok sa pag-iibon at gusto rin ng gumawa ng sariling mutation or mga magagandang klaseng ibon ay sundin na lang tong tips na ibibigay ko. Number 1 na paraan na paano nga tayo makapagpalabas ng magagandang mga ibon. Siyempre, gaya nga ng sabi ko, kumuha tayo ng magagandang materyales. Yan. Kung meron naman kayong materyales na magaganda na dun sa balak nyong mutation na palabasin, ay pwede naman kayong hindi na kumuha kung meron kayong materyales. Yan. Tulad nga nung sa akin, yung nakapagpalabas nga ako ng dilute follow, bali ang materyales ko nyan ay rainbow at saka follow. Yan. Tapos siyempre hindi natin masasabi na makapagpalabas nga tayo ng dilute follow at kinaganda, sinuwerte tayo at nakapagpalabas nga dahil nga yung materialis natin ay meron tayo na sarili. Pero kung wala naman tayong sariling materialis tulad ng ibon, ay kumuha kayo dun sa may sa may mga breeder na matatagal at nag-out ng mga materialis na balak nyong palabasin ng mutation. Kunwari rainbow, kung gusto magpalabas ng sarili nyong rainbow, syempre meron diyang silang mga materyales na kailangan natin ng clear wing at saka gray wing. Tapos syempre may kasamang yellow fish yun. Ayun ang unang number 1 na kumuha tayo ng magandang materyales. Nandun naman tayo sa number 2. Dapat alam din natin kung saan galing yung mutation ng pinanggalingan nung ibon na kukunin nyo. Halimbawa, kung anong mutation nung binili nyo yung rainbow, kung puro ba yung rainbow na yon na kung ninuno na puro walang halo, pwede tayong makapagpalabas nga ng mutation na gusto natin. Kasi kung may mga halo po yan, halimbawa yung ninuno niya ay hindi pala rainbow, may pasok lang na rainbow pero naglabas yung
naglabas ng apo na rainbow. Pero hindi siya puro. Meron siyang ibang mutation na nakapasok. Pwede naman natin tanungin dun sa dun sa pagkukuha na natin kung puro ba yung mutation na yun, kung purong rainbow, kung purong opaline, kung purong albino o lutino. Yan. Huwag mahiyang magtanong po doon sa bibilihan niyo at sasabihin naman yan sa inyo. Tapos doon na tayo sa tatlong paraan. Pangatlo, dapat alam din natin kung anong mutation at ID ng pagkukuha natin ibon para nga natin na ma-sure na 100% na makapagpalabas nga tayo ng ganong mutation. Yan, tulad nung ID, kung ano nga siya, kung anong mutation, rainbow, albino, ganun. Pang-apat, kailangan dito ay yung pasensya. Yan, mahabang pasensya. Siyempre, hindi naman to madali ang pagpapalabas ng mutation, dahil nga pinag-aaralan nga kung paano nga natin palabasin yung ganun. Itong sa akin naman ay nagtanong-tanong ako sa mga ibang mag-iibon na kakilala ko na matagal na at alam lahat kung ano yung pwedeng pagbanggain or gamitin na materyales para nga makabuo tayo ng ganong mutation na kailangan may pasensya nga. Sa akin, syempre ako matagal na talaga akong nag-experiment. Pinaiikot-ikot ko yung mga mutation ng aking mga ibon para makapagbalabas ako ng rare or bukod tanging mutation na wala pang nakapagbuo na mutation na ibon. Yan, kailangan talaga ng mahabang pasensya. Sa akin, nakailang salin na yon bago ako nakapagpalabas ng dilute palo. Nakailang salin, nakailang balik sa magulang, balik sa ninuno. At nakakuha tayo ng ganung mutation na napalabas natin. Na swerte naman at sinuwerte ako na makakuha ng dilute palo. Yun nga, doon naman tayo sa yung panglima, yung last na paraan para nga makapagpalabas. Kailangan may determinasyon tayo sa pagbe-breed ng ibon. Siyempre, pag-aaralan natin kung ano yung gusto nating mutation na palabasin. Kung gusto natin na opaline, kung gusto natin na pure lutino, kung gusto natin na may lutino na crested or frillback, at kung ano natin gustong pabalasin. Yung determinasyon talagang gustong-gusto mong makuha, dedikasyon na gagawin mo na makuha mo to, magawa mo yung ganyang mutation. Ako nga, ang susunod na mutation ang gagawin ko is makapagpalabas ako ng rainbow na red eye. Yan, ayan yung magandang palalabasin ko sa aking ibunan. Red eye naman na rainbow. Yan, meron na nga akong dilute na follow na red eye na dilute. Siyempre, nanggaling yung sa follow at saka sa rainbow. Pwede rin ako makapagpalabas na rainbow na red eye. Kasi may follow na nga, red eye na yun, di ba? Nagpalabas ka pa ng dilute na red eye. 100% pwede pa rin ako makapagpalabas ng rainbow na red eye. Yan yung determinasyon ko na makuha ko yung breed na yan at paramihin ko dito sa aking ibunan. Siyempre, bago nga tayo mag-breed na yan, kailangan healthy talaga yung ating mga ibon. Bago natin sila i-breed, siyempre i-condition mo muna natin sila, bigyan sila ng mga supplement na pampakondisyon para nga kung magbe-breed sila, maglalabas sila ng itlog, ay maging malusog at mapisa na 100% yung kanilang itlog at mapalabas nga yung ganong mutation.
Swertehan na lang po yan. Siyempre, hindi yan biglaan. Halimbawa, nag-breed po kayo. Nag-breed kayo na ganito. Alam nyo na yung materyales. Hindi kagad natin masasabi na pag napisa yan, ay yung mutation ang lalabas. Hindi po. Mahabang proseso po yan. Kaya nga po sabi ko, kailangan may mahabang pasensya po tayo. Hindi ito mabilisan na pagpapalabas ng gusto nating mutation. Yan, dapat meron tayong pagpasensya. Kaya nga may kasabihan nga na na ang mainipin ay talo. Ang mainipin ay laging talo. Siyempre, kung gusto nating maging panalo at matupad nga yung pinapangarap natin mutation na makuha natin, kailangan natin ng mahabang pasensya. Yan. Hanggang dito na lang mga kaibon ang aking share na kaalaman. Share ko nga sa inyo ang 5 paraan para makapagpalabas ng magagandang mga ibon at mutation at lalong-lalo yung mga makikinis na ibon. Yan, nandito na lang po, pa-like, share, subscribe ng aking channel, ang MBA Loop in Aviary. Tapos sa mga newbie po na makakapanood nito, kung may mga tanong kayo, comment nyo lang po dito sa comment section. At kung masasagot ko, ay pipilitin nating masagot at ma-resolve natin yung mga katanungan nyo. Yan. Hanggang dito na lang po ang aking tips para sa inyo, sa mga newbie na gustong pasukin ang pag-aalaga ng ibon. Yan. Magandang buhay at happy breeding mga kaibon.